No, best ka, hallelujah. Okay lang yan, Sister Sel. Isa lang. Sita, si... Medyo nakakuha niya na kasi kaunti lang nagawa ako eh. Alas na rin, alas na mga putos lang. Mga kalahati oras na siguro. 20 minutes. Okay, event best ka. Bago na, magpapasalamat din muna ako sa ating Panginoong Jesus. Doon, masarap din pala pagkagabi, yung hindi ka na kumakain. Ilang araw namin hindi kumakain ng gabi. Nagulat kami. Nasayang kami. Kasi, muna nga sa amin. Financial. Kahit dalawa na kami trabaho, kulang pa rin. Kasi kaaway talaga, napakalino. Alam niya kung saan tayo mabagsain. Pero salamat sa Panginoon Jesus, pinaalat niya talaga. Huwag kang mawala ng pag-asa. Dito ako. Nalangin mo lang yun. Amen. Yun, salamat sa Panginoon Jesus. Dapat tayo sa ating gawain pangalan. Pakibasa sa mga gawa, chapter 9, 15 to 16. Tayo po ay magbasa na Biblia. Nalala ko si Sister Rabia. Para sa mga muna sa pag-uusap. Tayo po lahat ito kayo at ibukman po natin ang ating Bible sa Gawa chapter 9 verse 15 to 16. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hari ng Hintid, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang iisin alang-alang sa akin. Amen. Tayo po lang kayo manalangin. Maraming banal, makapangyarihan Diyos sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay namin ito, Panginoon. Punong-puno man kami ng paikibaka, pagsubok, challenges. At sa ating Panginoon, tayo ang nariyan, Panginoon, sa amin, Panginoon. Hindi mo inawag din iyong pagmamahal sa amin bilang iyong mga anak, Panginoon. Mula noon, hanggang ngayon, at hanggang sa mapailanman, Panginoon. Lagi kang nariyan sa amin kami. Salamat po, Ama, at Anak, at ng Diyos Espiritu. Salamat, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pag-aakasala sa iyo, Panginoon. Sa aming mga kawibihan, paulangan ng buo sa iyong salita. Paulangan ng paggawa sa mga pangalan, paggawa ng tracts, o pag-evangelize, Panginoon. Patawad, Panginoon, kung kami rin ay nagugulmihanan sa mga pinansyal na hindi namin alam, Panginoon, kung ano unahin namin, Panginoon. Pero subalit, Panginoon, ikaw ay nagpapaalala, Panginoon, sa aming mga buhay. At binibigyan mo kami ng tamang desisyon, Panginoon, sa bawat minuto ng aming mga buhay na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wait lang. Hindi mo na sa doon.
Yun, amen. Praise God. Hallelujah. Waiting lang po sa akin. Chapter 9, gumagawa. 15 to 16. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Amen. Praise God. Ating pamagat po ay ang ambassador. Hindi po ang ambassador sa iba. Hindi po yan. Tayo po ay ambassador. Parang yung sa may sa Heralds. Sa Heralds, siya yung mauna para bago dumating yung ating Panginoon, siya muna, tapos ipapahayag niya na parating na ating Panginoon Jesus. Dito sa ambassador ay ipinapahayag niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pagkari, yung bansang Pilipinas, may ambassador tayo eh. Embahada ng Pilipinas, mga ganun. Na kung ano man ang pumapaloob sa Pilipinas, kanya itong ibabahagi sa mga turista, sa ating Panginoon, sa mga believer, sa mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoon, yun, mga ganun, mga kapatid. Kaya ang pamagat nito ay the ambassador. Kinatawan ng ating Panginoong Jesus, suko ng ating Panginoong Jesus, agent, proxy, yan mga ganun. Ang nangunguna sa ating kaluwalhatian ng Panginoon ng ating Panginoon. Spokesman, yun, spokesman din. Tagapagsalita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya the ambassador. Points number 1. Pakibasa sa mga gawa. 22-21. Mga Gawa, chapter 22, verse 21. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka sapagkat isusubong kita sa malayo sa mga hentil. Amen. Amen. Praise God. Same lang ng chapter 16. Mga Gawa 9, 15-16. Same lang. Points number 1. God said, sending you far away to the Gentiles. Sinabi ng Diyos na ipadala ka sa malayo, sa mga hentil. Amen. Praise God. Tayo mga kapatid ay tunay na pinapadala ng ating Panginoon, sinusubo o tinatawan ng ating Panginoon upang malaman at may pahayag ang salita ng ating Panginoon sa mga tao dito sa mundo. Kaya na yung mga nagbabasa mga kapatid, diba? Kalat na yung gospel ng ating Panginoong Jesus. Maging sa mga artista, dumadami ng mga nagpapabautismo sa mga artista, mga kapatid. Mga tunay na naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Kaya tayo napadala sa malayo. At sa mga hentil. Amen. Praise God. Points number 2. Ambassador shall witness the vision of eyes from darkness to light. Pakibasa sa mga Gawa 26:16-20. Mga Gawa, chapter 26, verse 16-20. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay isugo, upang magpakatotoo tungkol sa nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo.
Ililigtas kita mula sa mga kababayan mo at sa mga hintil na pupuntahan mo sa pangalan ko. Isusugo kita sa mga taong iyon upang ibulat ang kanilang mga mata. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong panaging banal ng Diyos. Dahil dito, Haring Agripa, hindi ko po sinuway ang pangitain mula sa langit. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral ko dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Amen. Amen. Praise God. Verse number 2. Ambassador shall witness the vision of Christ from darkness to light. Yun. Kaya tayo ay napakita sa ating mga vision ng ating Panginoon, yung kadiliman hanggang sa kaliwanagan, upang tayo ay kumilos. Nung si Pablo, nung makita niya yung kaliwanagan ng ating Panginoon, nabulag siya, di ba? 3 araw, tapos siguro, habang bulag siya, nakapag-isip-isip siya, nakikita niya yung mga hindi nakikita sa mundong ibabaw na ito. Yung gospel, kaharian ng ating Panginoon, at yung mga bagay na wala sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid. Kasi, bulag ka nga, madilim nun. Dahil mga leader, mga bulag sa katotohanan, mga ayaw tumanggap sa katotohanan sa ating Panginoong Jesus. Points number 3. The ambassador to proclaim the truth. Ambassador upang ipahayag ang katotohanan. Kunyari, gawin mo isang ambassador na ating Panginoon, kaya ipapahayag natin ang katotohanan sa ating kapwa, siyempre, sa mga mahal natin sa buhay, kasama sa buhay, at mga kapitbahay, mga kapatid. Ganyan sa ibang bansa, kunyari, kung ikaw ay ambassador ng Pilipinas, ipapahayag mo ang mga magagandang lugar sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Kung ikaw ay ambassador ng Head & Shoulder, ipahayag mo yung alindaan ng paggamit sa Head & Shoulder, mga kapatid. Ganyan din sa ating Panginoon, mga kapatid. Ipahayag natin ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesus. Gospel, mga kapatid. Amen. Praise God. Hindi ko alam kung may nadebate na naman ako. Gaya niya sa akin pinapahayag ko lang naman yung katotohanan. Sabi sa ngayon, kaibigan ko sa akin. Kung nagsabi ako. Praise God. Mamulat siya sa katotohanan. Nasaktan naman yung sinabi ko sa kanya nasaktan siya. Hindi ko lang sabihin kasi mas mabidyo tayo, mga kapatid. Yun, amen, praise God. Ambassador's prayer to grow knowledge and wisdom for God. Pakibasa sa mga taga-Filipos, chapter 1, verse 9. Filipos, chapter 1, verse 9. Mga taga-Pilipos, chapter 1, verse 9. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Amen. Amen. Praise God. Ambassador prayer to grow knowledge and wisdom for God. Tayo na po, mga kapatid, bilang ambassador ay nananalangin din na lumago pa
ang kaalaman at kaunungan para sa ating Panginoon. Hindi lang yung magkaroon tayo ng kaalaman, kaunawaan at kaunungan, kundi lumago pa mga kapatid. Lumago pa ating mga knowledge and wisdom. Sa pagbubasa, sa panonood, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon mga kapatid. Sabi sa ibang talata ay hearing by hearing. Hindi ko bisa yun. Tayo ay lalago sa pakikinig mga kapatid. Amen. Praise God. Points number 5. Pakibasa sa Lucas chapter 3 verse 8. Lucas chapter 3 verse 8. Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo at huwag ninyong idahilan na mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Amen. Praise God. Point number 5. God knows who are the real son of Abraham. Alam ng Diyos kung sino ang mga tunay na anak ni Abraham. Sabi nga sa pangalan, hindi lahat anak ni Abraham, mga kapatid. Kaya alam ng Diyos kung sino ang tunay na anak ni Abraham. Ang puntos dito, mga kapatid, kung sino yung mga nagmamahal talaga sa tunay na Panginoon. Kasi yung iba nga sinasabi nananalangin din ako kay Jesus, kilala ko si Jesus, sinasamba ko si Jesus, Kristiyano ako, gaya nung napanood ko sa FB. Pero hindi lahat ay anak na tunay ni Abraham, mga kapatid. Kasi hindi natin matadaya ang Diyos. Ang Diyos ay omniscient God, omnipotent, sovereign Lord, mga kapatid. Lord, I will praise. Point number 5 na. Mamaamaiksi. Lord, I will praise. Para sa ating application ay love God truly, siyempre. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sa Lucas chapter 3 verse 8 alam ng Diyos kung sino ang nagmamahal talaga sa kanyang tunay. At kilala niya tayo lahat. Kilala niya tayo, kaya tayo ay pinili niya, mga kapatid. Ang ganda nga nung kanta kanina naisip ko yung title ko. Naisip ko yung pangalan ko. Na kung ako ay ambassador, kung na ipapahayag ko ang Panginoong Jesus. Kaso nakakalungkot lang talaga, may kakulangan pa ako sa paggawa sa kanya. May kakulangan pa ako sa focus sa kanya, mga kapatid. Meaning yun, kaya ito lang na nagawa. Yun, amen. Mahalin natin ang Diyos ng tunay at tapat. Sabi nga sa ibang talata, ang tapat ay isang manatiling, maliligtas, yun, maliligtas. Kaya magpakatapat po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi natin siya matadaya. Application number 2. Shout the true kingdom. Isigaw ang tunay na kaharian. Marami kasing kaharian sa mundo. Kahit kaharian sa labas ng mundo. Kalawa ka, si Ian niya Siya niya, sabi ba? Gusto pumunta ng Mars? Gusto si Elon Musk. Gusto nang tumira doon. Gusto niya maghari sa drone. Gagawa siya ng sarili niyang bansa. Elon Musk. Kaya maraming kaharian. Kaya isigaw natin ang tunay na kaharian ng ating Panginoon Jesus. Hindi yung kanyang kaharian sa langit, mga kapatid. Para sa points number 3, tell a story of gospel.
Sabi sa Old Testament, ikwento ninyo sa inyong salinlahi ang aking mga nagawa, mga kababalaghan, mga pagligtas ko sa inyo. Yun. Exodus yata, Exodus. O Genesis. Yun, amen, praise God. Kaya sa ating mga salinlahi, yan, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, mga anak, mga kapitbahay, at mga magiging anak pa ng ating magiging anak, yun. Kwento natin mga kapatid, Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Amen, praise God. Tanong, may natindihan mo ba? May sitaw. Yan. Conclusion, para sa ating conclusion, paibasa sa Genesis chapter 1, verse 26. 126. Genesis chapter 1, verse 26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala. Sila ang mamamahala. Praise. Yeah, ako na lang. Praise. Chapter 26 ng Genesis chapter 1. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maaamo o mailaw, malaki o maliit man. Malaki o maliit. Amen. Praise God. Hallelujah. Yun. Kailangan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, kaya sa konting paliwanag na ito, ay tayo ay wangis ng Diyos. Kaya wala tayong ibang pahayag kundi ang ating Panginoon lamang, mga kapatid. Sabi ko nga sa kadibate ko ikaw, sino bang kamukha mo? Sinabi ko yung kabalitaran ni Jesus. Yun. Kaya siguro nag-aanit. Sabi pa nga niya di ba magaling ka bro, ba't di tayo mag-debate sa mga pastor nyo, sama mo siya. Ewan ko, nalulungot ako na tatawa Yan, kaya sa ating mga buhay, mga kapatid, ang Panginoong Jesus lamang ating wangis, ating kalarawan, mga kapatid. Kaya tayo, ibig sabihin lang dito ay siya lamang ating isisigaw. Kanyang ebanghelyo, kanyang gospel, mga kapatid. Wala nang ibang. Kaya yun, ito naman po ating pangaral sa umagang ito, mga kapatid. Tayo po ay manalaman, mga kapatid. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. May kliman aking naibahagi sa aking mga kapatiran, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon. Wala akong focus sa iyo, kulang akong focus sa mga salita mo, Panginoon. At palaguin mo ako, Panginoon, hindi lang magkaroon ng kaalaman, kundi lumago sa iyong kaalaman, sa Biblia, Panginoon, karunungan at kaalaman, Panginoon. At muli, patawarin mo ako. At muli, maraming salamat, Panginoon, sa pagbubulay-bulay sa iyong salita, Panginoon. Muli, maraming salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.